Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Sa Diyos tayo'y tumawag, sa ating mga kaaway, tayo ay Kanyang ililigtas. At ang kaaya-ayang lira, ipanin niyo ang trumpeta. Halina't pagsaluhan natin dakilang pag-ibig ng Diyos. Ngayon tayo natitipon sa banal na misa upang pag-ibig niya'y mananatili sa atin at tayo subaybayan, kalingain, patnubayan sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Nakita natin kalagahan ng salita ng Diyos at ano ang dating nito para sa atin. Ang mabuting balita nagpapahayag upang nating panabikan na ang salita ay siyang sumusubaybay, kumakalingap, mapatnubay sa atin sa matuwid na pamumuhay. Kaya upang tayo'y maging marapat na gumanap sa pagdiriwang na ito'y aminin natin ang ating mga pagkukulang. Humingi tayo sa Diyos ng Kanyang awa at patawad. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo kami at pagbigyan na magkamit ng kaloob mong karagdagan upang sa maalab naming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kami mamalaging tumatalima sa iyong kautusan sa pamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Ang mga Israelita ay nakarating sa ilang ng Sinai noong 3 buwan nang umalis sila sa Ehipto. Mula sa Refidim, nagpatuloy sila sa ilang ng Sinai at nagkampo sa tapat ng bundok. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Magsasalita ako sa iyo mula sa makapal na ulap ng naririnig ng mga tao upang sila'y maniwala sa iyo habang panahon." At sinabi ni Moises sa Panginoon
ang pasya ng mga tao. Sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo sa mga tao na humanda sa pagsamba sa akin ngayon at bukas. Kailangang labhan nila ang kanilang mga kasuotan at humanda sa makalawa, sapagkat ako, ang Panginoon, ay bababa sa bundok ng Sinai para makita ng mga tao. Kinaumagahan ng ikatlong araw, nagkukulog sa bundok at salasalabat ang kidlat. Ang bundok ay nabalot ng makapal na ulap at narinig ang isang malakas na tunog ng tambuli. Lahat ng tao sa buong kampamento ay nanginig sa takot. Pinangunahan ni Moises sa mga tao papunta sa paanan ng bundok upang humarap sa Diyos. Ang bundok ng Sinai ay napabalot ng usok sapagkat bumaba ang Panginoon sa anyo ng apoy. Pumailan lang ang lisak tulad ng usok ng isang pugon at ang mga tao'y pinagharian ng takot. Palakas ng palakas ang tunog ng tambuli. Nagsalita si Moises at sinagot siya ng Diyos sa pamamagitan ng kulog. Ang Panginoon ay bumaba sa tuktok ng bundok ng Sinai at pinakyat niya roon si Moises. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Pinupuri ka namin, Panginoon, Diyos ng aming mga ninuno. Karapat-dapat kang ipagdangal at dakilain magpakailanman. Purihin ang iyong banal at maluwalhating pangalan. Nararapat purihin at ipagdangal magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa iyong banal at marangal na tahanan. Lubhang karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka na nakaluklok sa maringal mong trono. Karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Mula sa iyong luklukan sa ibabaw ng mga kerubin, nakikita mo ang kalaliman, ang daigdig ng mga patay. Karapat-dapat kang purihin at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa buong sangkalangitan. Karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, lumapit ang mga alagad at tinanong si Jesus, "Bakit po ninyo dinadaan sa talinghaga ang inyong pagsasalita sa kanila?" Sumagot siya, "Ipinagkaloob sa inyo ang na malaman ang mga lihim tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi ito ipinagkaloob sa kanila, sapagkat ang meron ay bibigyan pa at mananagana, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya, ay kukunin pa. Nagsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng talinghaga, sapagkat tumitingin sila ngunit hindi nakakikita, at nakikinig ngunit hindi nakaririnig ni nakauunawa. Natutupad nga sa kanila ang hula ni propeta na nagsasabi, "Makinig man kayo ng makinig, hindi kayo nakauunawa,
at tumingin man kayo ng tumingin, hindi kayo makakikita, sapagat naging mapurol ang isip ng mga ito. Mahirap makarinig ang kanilang mga tainga at ipinikit nila ang kanilang mga mata. Kundi gayon, di sinsanay nakakikita ang kanilang mga mata, nakarinig ang kanilang mga tainga, nakaunawa ang kanilang mga isip, at nagbalik loob sa akin at pinagaling ko sila, sabi ng Panginoon. Mapalad kayo, sapagkat nakakikita ang inyong mga mata at nakarinig ang inyong mga tainga. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at matutuwid na tao ang nagnasang makakita ng inyong nakikita, ngunit hindi ito nakita, at makarinig sa inyong naririnig, ngunit hindi ito napapakinggan. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maganda ang daloy na ating mabuting balita at ito'y natagang alam na parang nalalarawan ko noong nagsasalita ang ating Panginoong Kristo, nakatitig ang lahat ng tao, lalong-lalo na ang the full attention of the disciples, ang tagang nakatutok upang higit silang makaunawa sa bawat letra na namumutawi sa bibig ng ating Panginoong Kristo. Tulad ngayon sa mga salitang pinahayag o binasa natin ayon sa panulat ni San Mateo, ay talagang dapat ay mapukaw ang ating atensyon at bigyan natin ng halaga, at kung pwede ulit-ulitin natin para higit nating maunawaan, sapagkat medyo ang mga bagay nito ay nakalilito sa mga taong ayaw umunawa. Walang pagpapahalaga sa taong ayaw pasakop o sa mga taong nag-aalinlangan na ayaw nilang mapakinggan kahit kaunti man ang mga salita na ipinapahayag o ipinakikita ng ating Panginoong Jesucristo. Ang background nito ay tungkol sa mga salita ng Diyos at kung paano ito tinatanggap ng mga tao. Kung ang salita ng Diyos ay tinatanggap ng mga believers, mga nananampalataya, ano ang dapat nilang bigyan ng pagpapahalaga, ano ang katangiang kanilang ipinakikita sa kanilang mga katauhan, sa kanilang pagkatao, at ano ang ibig na maging hamon nito sa buhay pananampalataya para sa kanilang matuwid na pamumuhay. Kaya ang paksa ng ating mabuting balita ay tungkol sa mga talinghagang sinasabi o binibigkas, inilalarawan ng ating Panginoong Kristo. Why the use of the parables? Jesus Christ, why do you use them? Kahapon o kagabi lamang, bigyan natin ng daan ang mga bagay nito sa talinghaga tungkol sa maghahasik na ipinapahayag. Hinasikan ang mga tao, ang mundo, the whole of creation receives the Word of God. And the question is, paano niya ito tatanggapin? Paano niya ito magiging makahulugan sa buhay? Paano ito bibigyan ng halaga at kahulugan sa buhay ng bawat tao? Kaya ibig sabihin, sasabihin sa mabuting balita, siyempre, iba-iba ang dating. Parang ang mga lupa ng hinasikan ng binhi, iba-iba ang reception nito o pagtanggap nito. Iba-iba itong inihasik, itinapon sa bukirin, at iba-iba ang tumatanggap nito. Tulad din ng mga salita na ito inihasik, ibinapahayag, sinasabog sa lahat ng tao. At sasabihin ng ating Panginoon, kayo mga alagad, kayo ba'y nag-aalinlangan? Kayo ba'y may pasubali pa sa inyong ipuso't isipan? Tatalikod ba kayo? Ito'y direktamentong pahayag ng ating Panginoong Kristo sa kanyang mga alagad, sa mga tanungan ng mga tao noon. Bakit po kayo gumagamit ng talinghaga? Why do you use the parable? At binigyan naman ito ng kahulugan ng ating Panginoong Kristo at kanyang binanggit ang mga kadahilanan. Una,
may mga mata kang nakakakita. May pandinig tainga kang nakarinig. Pero ang mahalaga at higit sa lahat, ito bang mata mo'y nakakaunawa sa iyong nakikita? Ang tainga mo ba ay nakaririnig at ikay umuunawa at nananampalataya ka at may bisa ang iyong pakikinig at nakikita upang daluyan ka ng dakilang pag-ibig ng Diyos at upang makumbinsi ka sa maitinuturo ni Kristo. Tinuturo ko, sabi ni Kristo, sapat ito ay may kinalamang sa paghahari ng Diyos. Kaya ang mga nakikinig at mga nakakakitang umuunawa, nagpapahalaga sila sa paghahari ng Diyos. At mismong ito ang paghahari ng Diyos. May pagpapahalaga, may kahulugan sapagkat nakakakita at ginagamit ang kanilang pandinig, nakarinig at ginagamit ang kanilang mga tenga upang makaunawa ng salita ng Diyos ay may kabuluhan, may kahulugan, may kahalagahan sa bawat pintig ng taong nananampalataya. Patuloy sasabi ng ating Jesucristo ang tungkol sa pananampalataya na siyang magiging sangkap upang umunawa kapag wala kang pananampalataya, sapagkat nakabase ito sa iyong nakita lamang at narinig lamang. Ito nakabase sa panglabas na kanyang kadalasan, ito ang kanilang pamantayan. Pero kapag dumating ang pananampalataya, ang nagiging sandigan at pananampalataya ay yung puso't kaloobang nagpapahayag ng kadalisayan na dakilang pag-ibig ng Diyos, na minsan baga napakahirap itong ipaliwanag, napakahirap itong kumbinsihin para sa mga taong ayaw umunawa, ayaw tumanggap ng salita ng Diyos. Sumasalunga sila, binabati ko sa ating Jesucristo at may iba silang takbo ng kanilang sariling buhay. May iba silang nilalayon sa buhay na kadalasan wala sa panig ng Diyos. Lalong-lalo na binanggit sa ating mabuting balita ang taong mga nagkakasala. Meron silang sariling pamantayan sa buhay. Meron silang sariling pangangatuwiran. Meron silang sariling mga paliwanag at depensa sa kanilang sarili sa bagawa nila ng mga kasalanan, sa kanilang kabuktutan. Nawawala ang binhi ng salita ng Diyos na dapat sana nilang linangin at upang may pagbibigay halaga at mayroong bungang idinudulot ito. Kaya ibig sabihin itong malaking hamon sa tuwina, ang pakikinig ba ng salita ng Diyos at pangunawa dito ay hanggang doon na lamang ba? O sapagkat may pangunawa, mayroong pagnarinig, may nakikita, sapagkat may layunin ang salita ng Diyos na hindi lamang sa iyong sarili. Share the word of God to others. Be dignified with the value of the words because of its importance, and make sure isabungay ang mabuting balita sa matuwid na pamumuhay. At sasabihin ng mga alagad, oo, gaganapin namin yan. Hindi lamang para sa aming sarili na nagbago kami, nagkaroon ng diwa at kahulugan ng mabuting balita. Meron kami ring mga katungkulin upang ipahayag sa buong mundo ang mabuting balita ng kaligtasan, ang pinahayag tungkol sa pananampalataya upang lumaganap ang paghahari ng Diyos sa lahat ng sangnilikha, sa lahat ng buong mundo upang maging universal na ang salita ng Diyos ay may patutungkulan, lumalaganap ang salita ng Diyos. Sa pagdiriwang ng banal na misa, dito natin binibigay ang halaga. Nakikinig ba tayo sa salita ng Diyos? Nakikita ba natin ang kilos ng Diyos sa ating pagdiriwang, sa ating pagtitipon, upang sa gayon ang nakikita natin, ang narinig natin ay magkaroon ng halaga at kahulugan upang ang salita ng Diyos ay may diwa ng pananampalatayang may pagpapahalaga sa ating matuwid na pamumuhay, may pagpapanibago ng isipan at ugali kaya may pagpapanibago sa tayo nagkasala na wala sa landas ng pananampalataya, buha na walang ibinubungay baga. At sa pamagitan nito, ang nakakaunawa ng salita ng Diyos
ay ipinapahayag sa buong mundo upang maging kalugod-lugod sa mata ng Diyos at sa mata ng tao, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Halina mga kabanalig, idudulo tayo sa Diyos at ng ating mga pangailangan at naway makaunawa tayo upang makita natin at marinig patungo sa pagkaunawa na dala ng pananampalataya, lalo nating pinagtitibay ang halaga at kahulugan ito sa buhay ng sambayan ng ating pinaglilingkuran. Ang ating pong itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan sa mundo naway maging katulad ng mayamang lupa na nagbubunga ng tagi-100 ani. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng mga bansa naway mamuno sa pamamaraang kalugod-lugod sa Diyos at sa sambayanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga hindi napapansing ambisyon at pagkamakasarili naway hindi maging hadlang sa pagdaloy ng salita ng Diyos sa ating buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit naway makadama ng kapangyarihang nagpapagaling ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namayapa naway masiyahan sa liwanag, kaligayahan at kapayapaan sa kalangitan at mapalakas ng salita ng Diyos ang mga nabibigatan sa pagkalumbay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Manalangin din tayo sa lahat ng ating mga sariling kahilingan. Din natin tataas sa Diyos ang ating mga kahilingan. Ano ba sinasambit ng ating puso? May kaliwanagan ng salita ng Diyos na dumadating sa bawat isa sa atin. Meron tayong pangunawang ginagamit natin kung ano nakikita, kung ano narinig. Higit sa lahat, ano ang damdaming inuukol nito para sa atin, na tayo kabilang sa paghahari ng Diyos, na ipinapahayag ang salita ng Diyos, salita at gawa, at naging tayong lahat ay bahagi ng paghahari ng Diyos sa sangkadlupaan. Kaya Ama, dingunawa itong aming pagdulog. Bigyan mo po kami ng iba yung pangunawa. Bigyan mo po kami ng matatag na pananampalataya at naway ang aming buhay at pamumuhay sa araw-araw na italaga namin sa tunay na paglilingkuran tulad ng iyong bugtong na anak hanggang kamatayan. Kaya ang lahat ito hiniling namin sa pamagitan din ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sa iyo muling ihahandog sa iyo, buong puso kong inaalay sa iyo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lahat ng iyong mga paghahaing ipinag-utos noong araw ay iyong pinagtibay sa isang haing hantungan ng tanan
Tanggapin ang ginaganap ngayon ng iyong mga lingkod at basbasan mo ito ng kabanalang gaya ng iyong kaloob upang ang mga handog na bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na ating Panginoon. Utang na loob ang nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami buhayin. Pagtitiwala ang sanhi ng ligayang di malilimot sa pagkabuhay niyang sa aming kaloob, pag-asa ang dahilan ng pagiging handa para sa pagbabalik mong totoong dakila. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo lang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu mong banal, ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pigtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inibot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinihali namin sa iyo ang tinapay na bibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Santo Papa, si Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pakindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose na kanya dakilang kabiyak ng puso at ang lahat ng mga apostol at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo.
Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal kaisa ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Nawain ang salita ng Diyos na napakinggan upang ito'y isabuhay sa larangan ng sinasampalatayanan. Nagbibigay halaga sa paglilingkuran. Ating awitin ang Ama namin. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiling namin kami ay Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, hiliyos sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Penaso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbatian tayo at magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Tunghayan natin ang ating Panginoon Kristo, ang dakilang pag-ibig ng Ama. Siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mapalad ang tinatawag sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual.
O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gayon mo kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Susunod po natin ang pagtatanghal sa kababanalang sakramento sa altar at sa ating pong panalangin sa pagtatanod natin sa lahat ng ating pong papahayag sa pagtatanghal sa sakramento ito, at sa bandang huli ito po rin na ito ang magbibindisyon sa atin bilang pagtatapos itong ating banal na gawain.
Mga panalig bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Hesukristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kabanbanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat, ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang manasapagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din, panalangin natin ang mga naghinaan sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawala ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoon nagpapabanal, na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama, sa iyong pagpapala ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tungayin mo po ng may kagandahang kalooban ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawalan ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, at ang may matitinding suliraning taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay, at ang mga nasa bingit ng kamatayan.
Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat na mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo na makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novo cedat vitui prestet fides supplementum sensum defectui genitori genitoque lauset jubilatio salus honor virtus coque sine benedictio procidenti amor proque comparsit laudatio. Amen. Panem de cielo, prestatis Diei. Omne delectamentum inseabentem. Oremus. Deus qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tue memoriam reliquisti, tribue quesimus, ita nos corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerari, ut redemptiones tui fructum in nobis iuditor sensiamus, qui vives et reinas in saecula saeculorum. Amen.
ang banal na pagpupuri. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa Purihin altar. ng Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ng Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalisinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang malalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalisinisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O Sacrament most holy, O Sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.